Amen. Okay lang, okay lang. Okay lang, come. Pag-aaralan natin ay malapit na dumating yung pagdating ng Lord. Amen. Last days na tayo. At ang series ko this week, this month, at saka siguro sa susunod pang month, kahit na tayo anniversary na, ay about facing the last days. Yeah. Feel natin yung last days nung madaling araw ng Sunday, di ba? Feeling mo parang darating na ang Lord. Grabe. Ano ang feeling nyo? O okay lang kayo. Alam niyo ba na sa Israel, napakaraming tumaas yung paninigarilyo ng mga tao sa Israel. Kasi nga sa stress. Oo. Pag wala kang Lord, wala kang Jesus sa buhay mo, matatakot ka din, no? Meron nga tayong sister, I hope di siya nanonood sa live, no? Meron nga tayong sister na natakot umuwi na. Di ba? At hindi ko sinasabing he's wrong. I would say, valid yung kanyang takot. Kasi bakit mo sinasabing valid yung takot niya? We're in a war zone. Pag yun ay, kunwari ang Israel ay wala silang capacity na i-down yung 300 drones and missiles, wasak ang Jerusalem, wasak ang Israel. Nakon. Ano yun? Ito kita natin right before our very eyes na habang lumilipad yung mga rockets and missiles, hinahabol ng mga F-16, F-35 at dinadaw nila. Maliwanag ba? Amen. Pero katindi yung bansang tinitirahan mo. Hallelujah! Magpadala ng mumurahing missile ang China sa Pilipinas, ewan ko kung anong magagawa natin. Saluin. Baka wala ng Pilipinas. Sasaluhin Tignan niyo ba kapatid? manananggal. 300 drones, UAV, and missile. Yung marami doon galing Iran, 3 hours pa doon nag-travel. Tapos may galing sa Lebanon, siyempre kaibigan natin ang Hezbollah. Tapos meron tayo sa Yemen, yung mga Houthis, diba? Iraq. Yung mga Syrian. Yung sa Iran, 3 hours pang nagbiyahe. Ito bigyan natin yung scenario. Nandito tayo sa Israel, naranasan natin pinaulanan tayo ng Iran. Buhay pa ba tayo? Imagine may church pa? Pag tayo nasa Pinas, ewan ko kung anong sasalo. Wala tayong Iron Dome, wala tayong David's Sling, wala tayong mga F-35 at F-16. Pag tayo pinainulan ng China, Laila to. Wala na. 300 dome sa buong Pilipinas at tatargetin yung mga infrastructure natin. Si Yamnu. Parang sa atin, parang katatawanan dahil gusto kong huwag ka naman ma-stress sa preaching mo. Pero that's reality. Totoo yan, mga kapatid. Hindi nagbibiro ang panahon. Yes. Kaya yung mga takot, hindi na kayong bumili ng ticket bukas. Hindi, totoo mga kapatid. Kunwari, gusto nyo mamatay kasama ang pamilya nyo, pwede ka na umuwi. Kasi wala kang libro, gugunak. Naintindihan niyo ba, mga kapatid? Kung meron kang fear, you better leave. Ang mga nandito, mga matatapang, sige nilitawi mo, sabi ni Pastor Rico Doyo. Ang mga narito, mga matatapang. Amen. Di ba, silent, mga kapatid? Alam niyo naman, lahat na si Emmanuel ay nag-start na ng Army service niya, di ba, sa IDF, basic training. Nag-silent, di ba? Nag-silent ng madaling araw ng 1:46, sabi ng relo ko ng Sunday, di ba? Kinaumagahan,
Magre-report si Emmanuel sa kanyang army base. Kaya sabi ng mga pastor sa akin noon, especially yung pastor natin sa Norway, ayaw kasi na listening. Sabi niya, Pastor, you're sending your son to IDF? Sabi ko, kaya talaga, he needs to go. I want to go. Charlie would like to go. Amen. Amen. Bigyan niyo lang kami ng tindan si Ut, pumunta kami! Amen. Lemon. Kaya ang Ronald, ang tawag namin kay Ronald ay IDF. Dahil sabi niya sa asawa niya, magdadrive daw siya ng tangke! Bakit pa hindi basa may ID? Nilagay niya yung asawa niya sa nervyos. Sabi niya, mahirap ang trabaho dito. Magsusundalo na lang ako. Kaya tawag namin sa kanya, sa IDF. Kung hindi niya alam yung IDF comrade, yung nakatalkip-kip na, naka-stripe na, yung nalista niya. Siya ho ang IDF. And we're really tasting the last day. Habang nandito ka sa Israel, feel mo na malapit ng dumating ang God. At meron akong good news, itong good news, bad news yung war. Pero meron akong good news. Ang good news natin, sa Hebrew calendar, sa Lunes, ay Lunisan ko na. Di ba? Sasabihin natin ay, siyang! Diba? Tapos na. Nung si Jesus ay nandito sa earth, ang Holy Week ay Pesach season. Yes. Hindi nung nakaraang Holy Week natin. Pastor, ano bang significant uli ng Passover sa Holy Week? Si Jesus Christ namatay ng Passover. Amen. Tawag natin sa kanya, Passover Lamb. Amen. Bakit siya namatay sa cross? Para sa ating mga Para kasalanan. tayo mapatawad. Kapatid, pag hindi ka pa napapatawad, kailangan mong ipagkatiwala yung iyong buhay kay Jesus. Ang Amen. dahilan kung bakit ka narito, kailangan mong maintindihan na si Jesus ang daan, ang katotohanan, at ang Buhay. at walang makaparoroon sa Ama, Kundi sa kundi pamamagitan. sa Kaya, Holy Week pa lang sa Lunisan ko na. Mga Hudyo, Monday night ay magsaselebrate na Pesach. Siguro sa mga iba sa inyo, yung Monday, yun na yung last na 70 shekel per hour mo. 100 daw! Di ba? Diba? Pagka narinig mo yung 100 shekel per hour, ang sabi ng mga iba, sana all. Sana all. Sana all. Kaya kung minsan, maganda kung minsan yung wala kang regular na employer, no? Yung freelance, no? O yung wala kang pagka dumating ang Pesach mo, sabihin pag nag-offer sa'yo ng 17, no? Thanks. That's not my price. Dahil nag-offer sa'yo ng 80, sabihin mo, no thanks. Nothing, no thanks. Diba? Pag kay freelance, yung wala kang ang problema mo lang yan, pagkatapos ng Pesach, wala ka din. Diba? Dahil nag-enjoy ka sa malaking sahod, 100 shekel per hour, pero wala ka naman regular. Mas mahalaga ba ang regular? Ang regular. Punta na tayo sa index. The end of the age, the sign of the future. Isaiah 26. Let's read. 1, 2, 3, go. Panginoon. Panginoon, pinarusahan niyo ang inyong mga mamamayan at sa kanilang mga paghihirap ay dumulog at tumawag sa inyo. Panginoon, kita niyo ang aming paghihirap. Huwag kami sa babae ng mga kasigawan sa kanilang. Ang nagsasalita dito ay Israel. At nakita ito ni Prophet Isaiah. Bitin ko, sarili ko. Ang nagsasalita dito ay Israel, mga Hudyo. At sino ang nagsulat? Si Isaiah. Isaiah.
Panginoon, pinarusahan niyo ang inyong mamamayan. Ang Diyos, ang pakikipag-dili niya sa Israel ay pagpaparusa. Hindi katulad ng natin, no? Tayo ang kapatid ay nasa tinatawag natin ng age of grace. Amen. Sabihin mo nga sa tabi mo, age of grace. Thank you, Lord. Ang ibig sabihin ng age of grace, kahit tayo ngayon ay nagkakasala, nagkakamali, kahit tayo minsan ay hindi nagiging tapat, pinapatawad pa rin tayo ng Lord. Amen. Amen ba? Amen. Ba't hindi kayo masaya na kayo nasa age of grace? Tayo nasa age of grace. Ang Israel, ang pakikipag-ugnayan ng Diyos sa Kanya, ay parang age of the Old Testament. Dahil siya ay chosen people, hindi siya katulad ng church. Magkaiba ang chosen people sa church. Ang chosen people ay chosen people. Nako. Di ba? Ang church din ay chosen people, pero yung chosen people ay pinili ng Diyos hindi dahil sa cross. Ang chosen people ay pinili ng Diyos dahil sa abot. Sino ang tatlong abot na tinutulog natin? Abraham, Isaac, at Jacob. Ang ibig sabihin ng abot ay aba na plural, abot. Kaya meron tayo sinasabi, perki abot. Hindi ko alam kung bakit hindi dapat abin, ano? Abot, aba. No? Aba. Tatlong aba. At ang pinili ng Diyos ay hindi si Abraham, Ishmael, at Isaac. No. Ang pinili ng Diyos ay Abraham, Isaac, at Jacob. Pinaparusahan lang yung mga yan. At sa kanilang paghihirap ay tumulong sila. Ang purpose ng Diyos, bakit paparusahan niya ang bayang Israel para sila magbalik loob sa Panginoon. Kaya, tingnan niyo yung sinabi mo yun. Ang Israel, pag sila ay nagkaroon ng kalaban, palagi na niyo sila ay lalapit sa Diyos. Lalapit sila sa Diyos. Meron silang mga F-15, F-35, meron silang pansalo ng mga drones, David Sling, Iron Dome, meron sila lahat ng technology na wala ang buong mundo. Kung kaya mo ay magtagko lang sarili mo, lalapit ka sa Diyos. Kaya ibig sabihin, itong verse na ito ay prophetic na. Mangyayari pa lang in the future na dadating ang panahon, ang Israel, hindi niya kayang pagtanggol ang sarili. Yes. Ibig sabihin, pati yung mga alay niyang USA, France, UK, will turn their backs against Israel. Pag sila ay tumalikod laban sa Israel, ako mismong mag-a-announce, uwi na tayo mga kapatid. Hayaan na natin ang Israel magdusa mag-isa, umuwi na tayo. Ang problema, pag kasi Emmanuel ay Israel passport, sabi ko, anak, sige na, lipat tayo. Kunin natin pabalik yung Philippine citizenship para ikaw ay bumalik na sa Pilipinas. Dahil mga kapatid, pag nandun na yung time na ang Israel nag-iisa na, ipapadala ng Russia, ng Iran at North Korea ang kanilang mga nuclear bomb papunta ng Israel. Nandito ba kayo? Amen. Pag nuclear bomb, wala na tayong ligtas. Langit na tayo. Amen. Basta amen. Okay lang. Sa loob ko, siguro, pag kanado na ako sa situation na yun, baka nilipad na rin kami. Ayaw kong punta ng langit dahil sa nuclear. No? Doon na lang ako sa mga tora-tora ng mga China. Yan, doon na lang tayo sa... Hindi na tayo, wala nang makakaligtas. Pag gano'n na ang nangyari, na ang buong mundo ay against na sa Israel, ngayon meron pa tayong tinatawag na alay. Yes. Anong hindi alay na pag-aalay, no? Hindi alay. A-L-L. Why? Diba? Alay, or plural, A-L-L-I-E-S. Diba? Alay. Diba? Meron tayong mga alays ngayon na ang Israel, ilang bilyong mga
Ammunition. Ilang bilyong mga ammunitions at weapons ang pinapadala nila para sa Israel. Sabi ng Panginoon, kitang-kita niyo ang paghihirap tulad kami ng isang babae na anak na napapasigaw dahil sa tindi ng sakit. Nandiyan na ba ang Israel sa ganyang kalagayan? Wala pa. Yung ano nga, yung hindi naman sana, hindi ko naman nakikita ang Israel na, di ba tayo takot na takot? Ngayon, looking back, kita ko yung mga general ng mga IDF, napapatawa sila sa kaya ng Iran na ipadala. Yan na ang inyong best. We expected more. Naintindihan niya lang, ang Israel mayabang. Yan na bang kaya nyo? Miskin natin. Ang Israel, then, syempre nung umuulan, tayo takot na takot. Pero ang Israel, nakaredy ang radar. Lahat ng kanilang battery sa buong Middle East, Syria, Egypt, yung mga American forces dyan, na mga, pati Jordan, imagine pati Jordan, ay naka-activate lahat. Tayo takot, yung mga nasa gobyerno, sabi lang, kaya natin to. Kaya ng mga natin, mga equipment natin to. Walang lulusot kahit isa. Yung mga isa pinalusot nila, di ba? Yung mga pinalusot sila, dapat nilang palusot din. Bakit? Bakit kailangan may lumusot sa mga open area? Di walang probe na tayo nilusot. Dapat may probe na, tinatak tayo. Dapat mag-video lahat natin na, Pastor, anong ibig mong sabihin ng Israel sa panahon ngayon ay wala sa sitwasyon niya na di ba naghihirap? Naghihirap ba ang Israel? Pag naghihirap, bakit pa tayo nag-abroad dito? Doon na lang tayo sa Taiwan. Doon na lang tayo sa Hong Kong. Hindi, kapatid, mayaman ang bansang ito. Kaya tayo nandito. Kaya hindi ka pa nagkukurot sa Jordan. Meron ho, ang church natin in Israel, di ba? Meron tayong church sa Wind Jordan. At alam mo, nabibless ako sa mga yung mga hindi caregiver. Tayo caregiver. DH, ang tawag natin doon sa kanila. Bakit? Yung mga DH doon, mga kapatid, lalabas ng church, hindi maglilitayin. Pupunta ng church, tapos pagkatapos ng service, ang babalik? Amo. Sa amo. Bakit, Pastor, bakit blessed na blessed ka? Imagine yung time nila sana, 2 to 3 hours, na makapaggala ng CD, pumunta ng church. Amen. Para mag-pray, mag-worship sa Diyos, katulad ng ginagawa nyo ngayon. Napapayak ko, grabe yung mga tao dito. At ang sahod nila, $250 a month. Minsan, na may good news ako, Pastor, tumaas na. Hindi na 250, 275 na. Imagine, parang mo lang yun, sa linggo mo lang yun, parang hindi yata di ba? What? $275? Let's say, ang sahod may 5,000. Let's say, 1,000. Sabihin natin, 1,000 ang sahod mo. Imagine, kaya mong kitain yung 275. Punta tayo sa next verse. Dumain kami, 1, 2, 3, go. Dumayo kami sa Pero wala kaming nagawa para iligtas ang buhay namin. Hindi namin narito na makakasama namin sa mundo. Pero kami po, ang normal kaya ng buhay. Mabago yung kanilang mga kaya aawat sa gala. Kung ang pabok na ipapalan sa lupa, kayo rin kami ng mga manulit buhay sa mga patay. Sabi doon sa verse 18, dumating kami dahil sa hirap, pero wala kami inilumal. Wala kami nagawa para iligtas ang lupain namin. Ngayong panahon ito, true or false?
False. Wala pa. Nagawa nila kaya? Nagawa kaya nila? Itong context na sinasabi ito ay historical at future. Yung historical niya, nung sinakop ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylon, ang Israel, may nagawa sila, wala? Wala. 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 Yun na lang sila doon sa Babylon. At yung tinatawag natin exile. Pero mga kapatid, ngayon, hindi kayang pwedeng sabihin ng Israel na wala kaming nagawa upang ipagtanggol ang aming lupain. Yes. Pati kaya tayo nakirabang. Naman. Amen. Nakinabang kaya tayo. Di ba? Sana, imagine kung ang senaryo ay bumagsak lahat. Baka natamaan pati church natin. Sa loob-loob ko mga kapatid, di ba meron akong nakitang video sa Ynet na yung may Ate Annabelle, sigurado ako gusto mo ito. Meron dapat malalaglag sa Temple Mount. Oo, pero sinalo. Sinalo kayo ng ayaw to. Sa loob-loob ko sayang. Dapat sinira na yan. Ang tawag ko dyan, kipat sa hat. Tapos at the same time, sa loob-loob ko, hindi pala pwedeng sirahin. Pastor, bakit? May mga sundalo tayo dun sa loob. Nagagwardya ng harapay. Hindi din pwede gano'n. Dapat attacks na lang yung mga IDF, Tapos sige, take your best shot. Diba? Kasi di ba mga Muslim, yung mga Iranian, tapos wawasakin mo yung sarili mong yung kanilang mosque. Ito ang tanong ko, galit na galit ang Iranian sa Israel. Papatayin niya ang Palestinian kasama ang Israel. Di ba kakampi nila yung Palestinian? Sabi nila, ginagawa namin ito dahil sa ginagawa ng Israel sa Gaza. Ipapatayin mo nga, nagpadala ka nga ng 300 visa, papatayin din yung mga sabi mong pinagtatanggol mo. Hindi kaya pipilayin ng misa itong, ito ay Arab area. Di ba dito ako sa Jewish area? Namimili ba yung misa ito? Ako mag-shoot sa Arab dito. See? Indiscriminate ko nga, 300 visa. 300. At sa loob ko, sabi nila, gusto naman nilang pagtanggol ng Hamas. So alam ko, kunwari may technology ang Israel na hindi niya ipoprotect yung mga Arabs. Ang ipoprotect niya lang yung tayong mga nasa Jewish houses, Tapos i-direct niya yung mga missile sa bahay ng mga Arab. Ipatay din yung mga pinagtatanggol nila. Andito ba kayo, mga kapatid? Pero sabi niya, alam niyo sa Bible, gusto ko yung word na pero. Sir. Pero muling mabubuhay ang inyong mamamayan. Tapos babago ng kanyang at ang awit sa sala. Kung paano ang kayo rin panahon. ibig sabihin, meron tayong tinatawag na future resurrection. Mamamatay ang Israel, pero muling mabubuhay. Hindi naman mamamatay ang buong Israel. Kasi bakit? Dahil pag dumating si Jesus dito sa Mount of Olives. Mount of Olives, kukunin niya yung mga believers, tayo na may Jesus. May Jesus ka ba? Amen! Kukunin niya yung mga believers, tapos kukunin niya din ang Mga Jews. Israel. Basta bakit niya kukunin yung Israel? By that time, marirealize nila na si Jesus ang tunay na tagapagligtas. Hindi dahil sila ay chosen people, kalasya sila madadagi. Marirealize nila si Jesus. Maliwanag ba? Amen. Kasi baka akala nyo, Pastor, ibig sabihin may dalawang covenant. Isa sa church at isa sa Jew. No? No, isa lang. Papunta sa langit, iisa ang daan. Amen, Jesus. Jesus.
Kaya yung mga nag-iisip na may mga kakilala kasi ako mga pastor, ikaw yon na sabi ng mga pastor, ibang mga pastor, pag Hudyo daw, pupunta ng langit. True or false? False. Ang Hudyong walang Jesus, hindi pupunta ng langit. Yan ang reason bakit gusto ko ba ng Diyos na nandito ka. Amen. Kasi rin kinalaman ko na sila pupunta ng langit, ikaw ang gagamitin ng Diyos Amen. para makilala nila si Jesus. Yung iyong presence, yung iyong ginagawa, diba? Hindi ka naman namumuro, diba? Kita-kita talaga nila si Jesus, hindi ka naman namumupit, diba? Ganda naman ang iyong ano sa oras, diba? Bakit yung mga iba natatawa? Amen. Ang tanong ko, nakikita ba si Jesus sa iyong ginagawa? Ito. Punta na tayo din sa ating susunod na text. Mga kababayan, ano itong trigo? Mga kababayan, pumasok siya sa inyong mga bahay. At isa na ninyo ang inyong mga pagkawan. Pagkawan na kayo ang pagkawan sa mga bayan ng Panginoon. Sapagkat, dahil sa kailangan ng kasalanan, dadating ang yung tinatawag nating eternal judgment. Ang Diyos, ahatulan niya ang lahat ng tao. Ang sabi, ang advice ni Isaiah ay, mga kababayan, punta kayo shelter. Pero lang, sabi yung mga kababayan, ano sabi niya? Pumasok kayo sa inyong bahay. Magagalit ang Diyos. Magtago kayo. As if, parang pwedeng magtago. Oo, hindi. Kaya parang, it's a, ano bang form of word yan? Hyperbole. Nag-ano ang si Prophet Isaiah na, umiwas tayo sa galit ng Diyos. Galit siya. Makinig kayo mabuti. Minsan nagalit ang Diyos sa mga taga-Ehipto. Kaya, tayo mag-salamin tayo sa Pesa, sa Lunes. At sabi ng Diyos, ililigtas ko ang aking bayan. Sino na ang ulit bayan niya? Israel. The Jewish people. Sabi niya, ngayon, para meron akong pagka, ay gusto ko lahat ng lahat ng Jewish ay maglalagay ng Blood sa doorpost. muna papatay muna ng lamb, di ba? Pag napatay na yung lamb, yung dugo ng lamb ay Ipapahid. ipapahid sa amba. Amba ng pinto. Amba, ayan. Ito. Ito sa dala. Ito ay Pinto. tama ka. Tayo dito. Ito mahapit ito. Amba. Yan yung amba. Ayan yung tinatawag natin doorpost. Di ba? Yan ang amba. Ang sabi na lagyan nyo dito na dugo na, anong dugo? Lam. Lamb. Bakit kailangan ng dugo ng lamb? Sabi ng Diyos, pag nakita ko yung dugo ng lamb, I Lalagpas. pass over. Magpas over. Pasa. Diba? I will pass over. Hindi na ako mananatili dyan. Hindi. Anong sabi ng Diyos sa Anong mangyayari pag walang dugo? Mamamatay. Mamamatay ang mga panganay. At meron akong trivia dito na may mga Egyptian na naniwala sa sabi ni Moses. Dahil sa kakamarites, nakarating sa mga Egyptian na, ang nililigtas lang daw ng Diyos na anak ng panganay ay yung mga nasa loob ng bahay na may dugo, yung kanilang amba. Maliwanag ba? Yun lang daw ang ililigtas ng Diyos. Anong ginawa ng mga ibang Egyptian? Nakisilong sila. Dinala na yung kanilang mga panganay na anak, panganay na baka, lahat ng panganay, no? Panganay na pusa, ewan ko kung nag-aalaga sila ng pusa naman, no?
Lahat ng nilagay nila doon sa nakisilong sila. Tanaw, buhay o patay yung mga panganay? Buhay. Kaya dito sa Old Testament, kung kayo nag-aaral ng WSM, meron tinatawag na mixed multitude. Yeah, amen. May mga hindi Hudyo nung pinalabas ng Paraon. Nung pinalabas ng Paraon ang mga Hudyo sa Egypto, may mga Egyptian na nakijoin in, up in. Sabi nila, mamamatay tayo dito sa Egypt. Sumama tayo dito sa mga Hudyo dahil ang Diyos nila ay buhay. Amen. At dito tayo, dito na ako mag-close sa verse 21. Darating siya mula sa kanyang tahanan, anong gagawin niya? Sige sinong mga tao? Mga tao sa Hudyo lang ba? Mundo. Si Jesus ngayon, sa panahon natin, siya'y dumating bilang tagapagligtas. Pag siya'y babalik na uli, hindi na siya tagapagligtas. Siya ay hukom. Hahatulan na lahat tayo. At tayo lang ba ang hahatulan? Buong mundo. Lahat, diba? Kung papansin ninyo, ilalabas ng lupa ang mga taong pinatay at hindi na niya, Itatago pa. hindi ka na makakapagtako sa panahon dadating na si Jesus Christ. At pwede siya'y dumating, hindi na siya tagapagligtas. Basta bakit mo sinasabi ito? Dahil ito ang panahon ng grace. Yes. Ngayon kapatid, ang Diyos ay nagpapatawad pa dahil sa ginawa ni Jesus Christ sa cross. Amen. Dadating ang panahon kapatid, na ang age of grace ay mag-close. Yes. Wala na. Pag lahat ng ang binibilang ng Diyos ngayon ay yung mga hentil, di ba? Pasok-pasok, mga hentil na makakakilala kay Jesus. Lahat pupunta sa karya ng Diyos. Ang last na mission ng Diyos ay sino? Israel, Jewish people. Hindi Arabs ang last frontier. Ang last frontier is Jewish people. Gusto niyang iligtas yung kanyang mga kababayan. Pastor, bakit sinabi mga kababayan? Si Jesus ay pinanganak saan? Nazareth. Sa Bethlehem. Bethlehem. Ang Bethlehem ba noong panahon noon ay Palestine? No. Hindi. Ang Bethlehem noon ay Eretz Israel. Ngayon, pagpunta kayo ng Bethlehem, ang makikita nyo si Jaber at si Muhammad. Lahat ng maraming, sabi ni Jaber sa akin, yung mga Christian daw na nakatira doon, nung nakita nilang ang nagro-rule na ay mga Hamas at Palestinian, nagpuntahan sa Amerika. Hallelujah. Diba? Sabi ko nga, matalino yung mga Christian, no? Kaya may mga ilang Christian doon, kawawa sa kamay ng Hamas. Wala silang tinatawag nating human right. Ang Pilipino, may kablabe. Diba? Pagka ina-apply ka ng amo mo, magsusubo ka sa agency, they don't give me rice here. Diba? Diba? Yun ay human right. Ha? Pero pag nandiyan ka sa sa rulership ng West Bank, Judea, Samaria, o nandiyan ka sa Bethlehem at Gaza, yung unang. Wala akong human right doon, mga kapatid. Kaya yung mga Palestinian, wala silang masabi kundi mabait ang Hamas, mabait ang Hamas. Bakit? Papatayin sila! Totoo. Naintindihan niyo? Kung sa mga kapatid kasi hindi natin naintindihan yung context. I think it's about time. Let's go pray. Lord, we thank you dahil dinala mo kami sa safest place. Safest place dahil dito ang will ninyo na dito kami mag-stay in the moment.
At Lord, save this place dahil na kay Jesus kami. Kahit anong mangyari sa amin, Lord, mabuhay, mamatay, na kay Jesus pa rin kami. Sigurado kami, Lord, na pupunta kami ng langit. And Lord, tonight, as we close this word, I pray, Father, na mag-speak ka sa mga hearts ng inyong mga tao. I pray, Father, na kayo po ang magbigay ng encouragement. Alisin niyo po yung mga spirit of stress and depression. In Jesus' Kung ano ang bagay na nagbibigay sa kanila ng anxiety, ng worry. In Jesus' name, I pray, God, kung meron pa dito sa place na ito, let there be healing at this moment. We command the healing power of the Holy Spirit in Jesus' name to flow on this church. Flow freely, Father. We claim your healing for everyone. And we thank you, God, that by the blood of Jesus, we can continue serving you wherever we are, whether in Israel or out of Israel. We'll continue to love you and serve you. And only you, Lord Jesus. We give you praise and we give you honor. In Jesus' name, and all God's people will say, Amen.